safe house ni Tambiboy at ni Boy Dracula at ng mga komunista na bisto na. Ayun. At maya-maya may ibibigay si Ka Eric na headline, pero para kayo po'y wag mawala ang pananabik. Ano pang mga detalye at mga mahahalagang puntong pananaw na ilalahad ni Ka Eric tungkol dito sa nabuking, nabisto at nabubunyag ngayon na aktwal at real na pagkakaroon ng sabwatan o conspiracy sa pagitan ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF at ng mga hilaw na komunista at mga oportunistang mga politiko, kasama po ang isa sa faksyon ng Marcos Romualdez na grupo, ay mayroon po tayong nakakabahala na balita. Sinasabi at binubulgar namin noon sa SMNI noong 2023, bago po sumambulat ang kanilang all-out operations of political demolition laban kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, nagkita-kita po itong mga leaders ng CPP, NPA, NDF in the guise of courtesy visit kay Martin Romualdez. Habang inaatake na nila noong August 2023 ang mga issue tungkol sa confidential fund kunwari ng Office of the Vice President at ang kanyang mga programs, lalo na ang Confidential Intelligence Fund sa Department of Education. Isang buwan yun na inatake. Hindi nakikita ng taong bayan bakit bakano nagaganap ang ganitong kalawak at kakoordinado na atake sa Vice President ng ating bansa, until ibinulgar namin na may pagkakaroon po ng pakikipagsabwatan ang CPP, NPA, NDF kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House upang patindihin ang atake at gamitin ang isang organisado na approach na durugin, i-demolish at i-paralyze ang political integrity, influence, and political standing ni Vice President Sara Duterte at pati ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Duterte by way of a well-organized, well-planned, and well-financed operations of political demolition job. Wala pang impeachment yon. Ugong-ugong pa lang, wala pang complaints. At doon po, kinumpirma ng source natin kahapon, kinumpirma ng source natin kahapon na noong September 2023 ay nakaupo po siya sa meeting na yon sa isang safe house. Prior doon sa pagkikita ng mga personalidad like Teddy Casino, Paing Mariano, at Franz Castro, at iba't iba pang mga lideres ng CPP, NPA, NDF urban operators na pumunta sa opisina ni Martin Romualdez. At nandun din po si Boy Dracula. Kilala nyo na si Boy Dracula. Ito po ang naging kolektor ng mga revolutionary tax extortion money sa kanyang rehiyon. At kaharap ko po siya nang sinabi niya yan sa harap ng former Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Hindi ko na muna babanggitin ang pangalan ni Boy Dracula. Pero itong picture na kumalat na nag-courtesy visit itong mga top CPP, NPA, NDF urban leaders or urban-based leaders ay naganap pala ang meeting noong September 2023, ang unang pagpupulong, according to our source. Nang pinatawag ito ang ating source, tinanong niya pagdating niya doon sa safe house sa napakalaking bahay sa isang subdivision, nakala niya ay may gathering lang at nandun sila Boy Tambiboy, sila Boy Dracula, wala pang mga Twadcom sa unang pagmi-meeting. Ilan lang sa mga grupo. Ang tawag ni Boy Dracula sa meeting na yon ay meeting ng Inner Sanctum. Wow. Inner Sanctum, ha? Ang pangit ng alam ko inner na tum din ang dulo. Hindi ko lang ma-mention kasi pangit, no? Malinaw po na hindi pala haka-haka ang naging deklarasyon namin sa programa sa SMNI namin ni Dr. Lorraine Badoy na indeed ay nabuo na ang isang alyansang oportunismo at alyansang mapangwasak
at tagapagasik ng lagim pang politikang kaguluhan sa pagitan ni Martin Romualdez at ng mga CPP, NPA, NDF, and it was confirmed. Maria Provinciana, thank you sa pagpapakulay po ninyo. Confirm kahapon na ang meeting ay malapit lang po sa bahay na ginagamit na safe house. Diyan sa may subdivision, malapit po sa Congress, sa Batasang Pambansa Complex area. Arnold Bigkas, salamat ka Eric, mabuhay po kayo. So ngayon, malinaw na hindi po ito nangyari lamang kahapon kung bakit nagkaroon ng serye ng impeachment coordinated attack laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat pinagplanuhan. Ang tawag po dyan ay premeditated. Pinag-isipan, pinagplanuhan, at ang motibo ay very clear. Not just impeachment, but total demolition and paralysis operations against Sara Duterte for their political value and integrity sa Philippine political situation and setting natin. Para by 2025 and 2028 na mga eleksyon ay magiging insignifikante at magiging paralyzed ang political support and influence na pwedeng gawin ng mga Duterte. And thereby, lalamunin sila sa eleksyon at politika nila Marcos at Romualdez. Yun ang end state. Ano po ang naging reaksyon ng source natin habang sinasalaysay niya? Tinanong niya si Boy Dracula. Boy Dracula, no? Congressman Boy Dracula. Bakit nandito yan? At sinong ibang kasama niya? Ang sagot ni Boy Dracula sa ating source, wala tayong magawa. Mga part yan ng ating inner sanctum. Yan ay cleared na kay MR. So si MR ay alam niyo na kung sino. Siya si Tambiboy. So walang bagamat agamat nag-aalangan ng source natin sapagkat alam niya kung sino si Franz Castro sapagkat siya ay mayroon din pong enough background sa tungkol sa CPP, NPA, NDF. Munti ko nang i-mention ng agency. Arang posisyon niya dati sa gobyerno. So, tahimik lang siya, nag-attend siya sa meeting. At may dalawang kasama si Franz Castro nung meeting na yun noong September 2023. Doon pinag-usapan ang tatlong bagay. Ito na, sasabihin ko. Number 1, kailangan mapatigil ang SMNI at tanggalin ang programa nila Eric at Lorraine Badoy ng mga Red Taggers. At yan ang naging dahilan na nabubulgar ang mga katiwalian at isyu sa gobyerno ng Marcos Romualdez, kaya dapat tumahimik ang SMNI. Kasi dyan din nagsasalita si former President Rodrigo Duterte. Dalawang programa nandun sa SMNI eh. Ang isa ay ang Laban Kasama ang Bayan, na talagang the one and only unique program to ever exist in the history of Philippine television na frontal at walang takot na lumalaban sa mga terorista at komunistang grupo ng CPP, NPA, NDF, never done before in any Philippine television program, only in SMNI. So tinarget ang Labang Kasamang Bayan at ang pangalawa yung program ni Pangulong Duterte na gikan sa masa para sa masa. Kung saan una niyang sinabi na ang pinakakurap na ahensya ng gobyerno ay ang Kongreso sapagkat nandyan ang grabe na pagwaldas at pag-abuso sa pundo at kaban ng bayan. At doon na bulgar ang extraordinary fund na wala palang liquidation and receipt kundi certification lang. Okay na. Wow. Doon sila nagalit sa dalawang program na yon, Laban Kasama ang Bayan at ang sabi ng ating source, yung program ni former President Rodrigo Duterte na gikan sa masa para sa masa. Ayun. So tinarget talaga siya doon sa meeting na yon at ang nag-propose niyan ay sila Franz Castro at ang dalawang kasama niyang lalaki. May ideya na ako kung sino mga nakaupo na ito. Hindi ko muna i-mention kasi pinadescribe ko yon at alam ko kung sino ito. Ito ay mga bahagi ng National Organizations Department, NOD, ng CPP Central Committee Staff Organ at ang isa ay taga NUFC, National United Front Commission. Explain ko yan mamaya kung anong mga grupong yan na pinaupo ng Central Committee kasama kay Lola Franz Castronyo na isang convicted criminal sa kasong child abuse, no? At nagpapakilala pang representante ng ACT Teachers.